Drake's point of view. Inis na lamang akong napasipa sa sasakyan ko bago mapahinga ng malalim. Nakakainis. Ngayon pa ako nasiraan kung kailan may mahalaga akong meeting. At talagang dito pa sa liblib na lugar na mukhang walang mekaniko. Malas talaga. Inis kong sabi at muling sinipa ang kotse ko. Nang mapagod ako, napasandal na lamang ako doon bago kuhanin yung cellphone ko. Tatawagan ko sana yung sekretarya ko pero napamura na lang ako dahil walang signal. Nakakainis. Ano ba to? Ibabato ko na sana ang cellphone ko pero narealize kong kailangan ko pa yun. Ikinalma ko na lang ang sarili ko bago itago ang cellphone ko. Nilak ko yung pinto ng kotse ko bago nagsimulang maglakad sa liblib na daan. Kailangan kong maghanap ng tulong dahil wala naman akong mapapala kung maghihintay lang ako rito. Sinisigurado kong natatandaan ko ang daan habang naglalakad ako. Hindi ko pwedeng makalimutan dahil baka mawala yung kotse ko. Mahal pa naman yun. Napahinto ako sa paglalakad nang may masalubong akong matandang lalaki. Sir, may talyer po ba rito? Tanong ko rito. Sagot nito bago lumapit sa akin. May talyer ho ba rito? Pag-uulit ko na medyo may kalakasan. Wag mo kong sigawan at hindi naman ako bingi. Masungit na sagot nito. Kung hinahanap mo yung bilyaran, diretsuhin mo lang yung daan. Bilyaran? Ano ba itong lugar na napuntahan ko? Weird na nga yung paligid, weird pa yung mga tao. O sige ho, salamat na lang. Sabi ko bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Malayo-layo na ang nalakad ko pero wala pa rin ako makitang gaanong bahay. Kung meron man, magtatago bigla yung mga tao na parabang masamang tao ako. Napahinga ako ng malalim bago lumapit sa isang punong malaki para umihi. Kanina pa ako nagji-jingle. Ay, bakit ka umihi dyan sa bahay-bahayan ko? Hindi natuloy ang pagtangka kong pag-ihi nang may batang lalaking sumulpot. Natigilan naman ako nang makita ito. He exactly looked like me when I was a kid. Pati kulay at hugis ng mga mata ay magkamukha kami. May anak ba si Dad sa labas? No, malabo yun dahil matagal nang patay si Daddy. Imposible rin na anak siya ng mga tiyo o pinsan ko. Dahil nasa ibang bansa silang lahat. Muli akong napatitig sa batang lalaki. Parang may kung ano sa pakiramdam ko ang nabuhay bigla. Bastos ka po Hindi ka marunong umihi sa tamang CR. Masungit na sabi nito bago ko irapan. I don't have any choice Hindi naman ako taga rito kaya hindi ko kabisadong lugar. Tugon ko. Huwag kang mag-English po. Nahihirapan ako Sabi niya. Huwag mo kong ganyan kausapin dahil mas matanda ako sa'yo. Masungit ko ring sabi sa kanya. Napanguso naman to. Umalis ka na nga po sa bahay-bahayan ko kung ayaw mong isumbong kita kay mama. Nanununtok pa naman yun si mama ko. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. May alam ka bang talyer dito? Nasira yung kotse ko at kailangan ko ng gagawa. Sa halip ay saad ko. Wala po. Sagot niya na may kasama pang pag-iling. Yung talyer, nandun pa sa pinakadulo po. Napamura naman ako nang wala sa oras at napasapo na lamang sa aking noo. Ay, bad magmura. Sita sa akin itong batang lalaki. Wala kang pake. Sagot ko na lang. Mainit ang ulo ko dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko naman matawagan ng sekretarya ko dahil walang signal. Hindi ko rin kabisadong lugar at hindi kilalang mga tao rito. Yabang mo po Sabi ni mama, mayabang lang ang isang tao kapag malaki ang patotoy niya. Sabi ng batang lalaki. At saka nikakausap po kita ng maayos Nagsusungit ka? Excuse me, malaki tong kaibigan ko. Sabi ko sa kanya. Asus, palakihan tayong patotoy Paghahamon sa akin ng batang lalaki. Huwag ako ang hamunin mo bata. Siguradong uuwi ka ng luhaan, Nakangising sabi ko sa kanya. Malaki ang patotoy ko, kaya't ikaw ang iiyak. Mayabang niyang sabi. Hinubad nito ang short niya at bigla nilang ipinakita ang kaibigan niya. Mapang-asar naman akong tumawa habang nakatingin sa kaibigan niya. Ano yan? Parang kikiam. Tumatawang sabi ko bago ipakita ang sa akin sa kanya.
Ganitong tunay na patotoy bata. Agad ko ring itinago yun dahil baka ma-viral pa ako. Hindi ko nga expected na papatulan ko ang trip nitong batang to eh. Eto, payo lang ha. Huwag ka na ulit maghahamon ng ganyan. Bad yan. Sabi ko sa kanya. Paano kung may girls na makakita? Iiyak yung mga yun sigurado. Tumingin to sa akin at napatigil ako dahil pigil itong umiiyak. Namumula ng ilong nito dahil medyo maputi ang kanyang kutis. Oh, bakit ikaw pang umiiyak? Nakataas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. Niaaway mo pa ako. Umiiyak nitong sagot. Isusumbong po kita kay mama ko. Ipapasuntok po kita. Nagtatakbo itong palayo. Napatangan na lamang ako habang nakatanaw rito. At ako pang nangaaway ah. Hindi makapaniwalang sabi ko bago napatawa. Muli kong naramdaman ang pangangatok ng pantog ko. Kaya agad na akong umihi sa isang tabi. Nang matapos ako, nagpunas ako gamit ang towel ko. Nasaan? Nasaan yun ang away sa'yo ha? Napahinto ako sa tangkang pag-alis na may narinig akong boses ng babae. Ilang sandali lamang ay lumitaw yung batang kawangis ko at humamon sa akin ng palakihan. Umiiyak pa rin to. Bumaling ang tingin ko sa kasama nitong babae. Napakunot ang noo ko dahil pamilyar sa akin yung babaeng may hawak na 2x2. Nakatulala naman to sa akin ah. Ipinagtataka ko. Have we met before? Hindi mapigilang tanong ko. Mama, siya po yun ang away sa akin. Umiiyak na sabi ng batang lalaki. Sabi po niya parang kikiam yung patutoy ko. Tumikhim naman yung babae bago ko duruin gamit yung 2x2. Bakit mo inaawa yung anak ko ha? Maangas na tanong nito. Siya ang naghamon ng palakihan. Pinakitaan ko lang. Kaswal na sagot ko. Isa pa, pinagsabihan ko rin siya na masama ang ganung gawain. Ayun, bigla siyang umiyak. Ay gusto mo kasing umihi sa bahay-bahayan ko eh. Sagot nitong batang lalaki. Palalampasin ko to kaya huwag ka nang magpapakita pa rito ha. Sabi ng babae bago buhatin yung anak niya. Bago ka umalis, sagutin mo muna. Nagkita na ba tayo dati? Sabi ko sa babae. Hindi. Utal na sagot nito bago nagmamadaling maglakad palayo. Hinabol ko naman to ng tingin habang nakasalubong ang aking kilay. Pamilyar siya sa akin at sigurado kung nagkita na talaga kaming dalawa noon. Sophia's point of view. Hindi ko maiwasang pagpawisan kanina nang makitang lalaking yun. Hindi ko naman inaasahan na magtatagpo ang landas namin pagkatapos ng nangyari noon. Ito naman kasing anak ko eh. Ang dami-daming hahamunin. Tatay niya pa. Malaki naman talaga yung sa tatay niya. Proven and tested ko yun. Yung lalaki kasi kanina, si Drake Ramirez yun. Siya yung ama nitong anak kong si Denver na 5 taong gulang. Kung itinatanong niyo kung papaano nangyari yun, ganito kasi yun. Namatay si mama ko at walang-wala ako kahit magkano. Kaya hindi ko siya makuha sa morgue. At magawa ng lamay man lamang. Lumapit ako sa kaibigan ko at inalok ako ng trabaho. Sasayawan ko lang daw yung my birthday. Pumayag na ako kasi 200,000 ang bayad. Kahit nagdadalamhati ako. Sinayawan ko yung my birthday. At si Drake yun. Hindi ko naman akalain na pati pempem ko ay magdadalamhati. Dahil pati sa kama, nagsayawan na kaming dalawa. Ayun, nabuntis ako. Mayaman si Drake at nakakairitang pagkatao, kaya't lumayo ako at pumunta dito sa probinsya. Kaso, pagtatagpuin pa rin pala kami ng tadhana. Kainis. Mama, kanina pa po ako nagsasalita po. Nabalik ako sa ulirat at napalingon sa anak kong ngumangata ng fudgy bar. Mama, hindi na ikaw nakikinig po sa akin. Ay, pasensya na. Shock pa rin si mama mo sa nangyari eh. Sabi ko bago mapahinga ng malalim. Ikaw naman kasi anak. Ano bang trip mo't inaya mo ng ganun yung lalaking yon? Hindi ba't sinabi ko na rin masama yon? Ang yabang niya po kasi. Sagot niya. Ang bad niya, tapos masungit.
Mama, sabi mo kanina, susuntukin mo siya po. Sinabihan niya akong parang kikiam yung patutoy ko eh. Maliit ka pa kaya normal lang na maliit pa yan. Sagot ko bago mapahinga ng malalim. Huwag mo nang uulitin yun ha. Alam kong nagtataka si Drake kung bakit kahawig niya si Denver. Sana isipin na lang niyang nagkataon lang at sana hindi niya ako makilala. Masaya na kami ni Denver dito sa probinsya. Ayokong pumasok sa mundo niya kung sakasakali. Kung gusto niyang maipasok kami sa mundo niya, magbago siya. Ayoko sa lalaking mayabang at may sapak sa utak. Pero mama, bakit kamukha ko yung lalaki po? Tanong ni Denver. Kapatid po ba siya ng papa ko? Kung alam mo lang anak, siya talaga yung papa mo. Nagkataon lang siguro. Sagot ko na lang. Magluluto na ako ng tanghalian natin ha. Pagkatapos mong kumain maglinis ka ng kamay. Tumango naman to. Nagtungo na lamang ako sa kusina bago magsimulang magluto ng tanghalian namin ni Denver. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa anak ko ang tungkol sa papa niya. Ayoko lang kasing masaktan si Denver. Mahal na mahal kong anak ko eh. Kaya kahit masama para sa iba, pilit ko siyang ilalayo sa magulong mundo na meron ng kanyang ama. Lumipas ang ilang araw. Laking pasasalamat ko dahil hindi na ulit nagtagpo ang landas namin ni Drake. Mukhang hindi naman niya iniisip na anak niya talaga si Denver. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Blake. Si Blake ay kababata ko. Siya rin ang tumatay yung ama ni Denver. Siya rin ang tumulong sa akin sa pagpapalaki kay Denver. Nanligaw sa akin si Blake pero tinanggihan ko agad. Dahil mas gusto kong maging magkaibigan lang kami. Isa pa, gusto siya ng isa pa naming kaibigan, si Samantha. Magsusundo ako sa school, sagot ko. Uwian na kasi ni Denver eh. Hindi siya masasabay ni Kuya Nestor kahit susunduin ko na lang. Sasamahan sana kita kaso titignan ko pa si Samantha eh. Sagot niya. O bakit? Napaano ba si Samantha? Takang tanong ko. Magaang pa at nilalagnat. Tugon niya. Masyado kasing maliwaliw. Kung saan-saan sumusuksok kahit nakatapak. Sige. Susunod kami ni Denver sa bahay ni Samantha. Magpaluto kayo ng pagkain ha. Makikikain na lang kami ng tanghalian. Tinapik ko sa braso si Blake bago ako maglakad palayo. Sa aming magkakaibigan, si Samantha ang pinakamayaman. Anak lang naman siya ng isang negosyante. Taga Manila talaga si Sam, pero mas gusto niya raw dito sa probinsya. Nang makarating nga sa school nila Denver, ay dumiretso na agad ako sa classroom ng anak ko. Si Denver po, nakangiting sabi ko sa teacher niya. Lumabas si Denver, sagot nito. Baka nandun sa bench malapit sa kantin, mahilig kasing tumambay dun si Denver. Nagpasalamat na lang ako at hinanap ang anak ko. Nakita ko nga itong nakaupo sa isang bench, katabi ang isang lalaki. Nyawa, anong ginagawa ni Drake dito? Denver! Tawag ko sa anak ko. Mabilis ko siyang nilapitan at binuhat palayo kay Drake. Parang kailan lang magkaaway sila tapos ngayon tropa na sila. Mama, nagsorry na sa akin si kuya na malaking patutoy. Nilibre niya pa po ako sa kantin kaya bati na kami. Nakangiting sabi ni Denver. Alam mo mama, mayaman pala siya. Sabi po niya ihahatid niya ako gamit yung car niya. Kaso ayaw ko kasi magagalit ka po. Tama, hindi ka dapat sumasama sa mga strangers. Sabi ko bago lingunin si Drake. Ikaw naman, hindi ka dapat basta-bastang kumakausap ng bata. Pero salamat sa libre mo. Stranger nga lang ba talaga ako? Makahulugang sabi nito kaya't napalunok na lamang ako. Hindi ko siya pinansin na tumalikod na lamang. Akmang hahakbang na ako pero natigilan ako dahil sa kanyang sinabi. Sofia Isguera, sabi nito. You're the woman 5 years ago, right? Ikaw yung babaeng sinayawan ako. Ha? Hindi po sumasayaw si mama. Sabat ni Denver. Pangit pong sumayaw si mama. Parehong kaliw ang paa niya po eh. Buti na lang anak ko tong si Denver. Abay kung hindi. Baka bigla ko na itong naitapon sa basurahan. Pag sayaw na nga lang ang talent ko, pipintasan pa. Hindi ko alam ang sinasabi mo.
pagsusungit ko kay Drake bago siya harapin. Huwag ka na sanang magpapakita pa sa anak ko. Dada! Napatigil ako nang may batang babaeng lumapit kay Drake. Bakit ikaw ang susundo sa akin? Nasaan po si Mommy? May anak na siya. So, tama lang pala talaga na hindi ko ipakilala si Denver sa kanya. Hindi na ako nagsalita at nilayasan na lang siya buhat-buhat ang anak ko. Mama, parang si kuyang malaking patutoy ang papa ko. Sabi ni Denver at ngumuso. Magkamukha po kasi kami. Maraming magkakamukha ang tao sa mundo. Sagot ko. Napatango naman to bagong ngumiti. Siguro po. At saka nandito ka naman po eh. Kahit wala akong papa, happy ako. I love you, big boy. Nakangiting sabi ko sa kanya. Love you rin po, mama. Mama kung pangit sumayaw. Sagot niya. Hindi nga muna kami dumiretso sa bahay ni Samantha. Umuwi na muna kami para bihisan ng anak ko. Kila Ninang Sam tayo kakain po? Tanong ni Denver habang naglalakad kami. Oo, sagot ko. Lambingin mo mamaya si Ninang mo ha? May sakit kasi si Ninang mo. Tumango naman to at tumalon-talon. Dati sigurong tipaktong-tong anak ko. Ilang minuto nga lang nakarating na kami ni Denver sa mansyon nila Samantha. Kilala na naman kami ng mga tao doon kaya hindi na nila kami pinansin. Si Samantha po? Tanong ko sa isa sa mga katulong nila Sam. Nasa dining po sila, sagot nito. Pinapasabi po niya na doon na po kayo dumiretso. Tumango naman ako bago nagtungo doon. What's up, Sam na pilay? Napahinto ako sa pagsigaw nang makitang hindi lang siyang tao sa dining. May 3 siyang bisita. Isang babaeng maganda na mahaba ang buhok, isang batang babae at isang lalaking kilalang kilala ko. Hayop na Drake to. Kung nasan ako, nandun din siya. Crush siguro ako nito. Hindi ko pala nasabi na darating yung mga pinsan ko. Sabi ni Samantha. Putik, pinsan niya si Drake? Bakit ngayon niya lang sinabi? Mama, upo na tayo. Sabi ni Denver na nakaupo na. Tumango na lang ako bago maupo sa tabi niya. Nakakainis dahil kaharap ko pa si Drake na Dax. Nakatingin to sa akin kaya't sinungitan ko siya. Ninang Sam, kilala ko po siya. Itinuro ni Denver si Drake. Siya po yung nang-away sa akin pero bati na po kami. Inaway ka ni Kuya Drake? Takang tanong ni Sam. Opo. Nagpalakihan kami ng patutoy tapos talo po ako. Tapos sabi niya po parang kikiam yung akin. Nakangusong sabi ni Denver. Denver, kumain ka na lang. Saway ko sa anak ko na tumangulang. Sinandokan ko ng pagkain si Denver na agad namang kumain. Nagsandok na rin ako ng kanin dahil gutom na ako. Nakakainis, hindi tuloy ako makakain ng maayos. Kailangan ko tuloy maging demure dahil nga may bisita. Sophia, pinsang ko pala si Kuya Drake at Ate Dayan. Sabi ni Sam. Yung bata naman si Fana, anak ni Ate Dayan. Kapatid ni Ate Dayan si Kuya Drake. Na sinasabi ko sa'yo na ka-look-alike ni Denver. So hindi pala anak ni Drake yung batang babae. Anak pala yun ng kapatid niya. Oh, di wow. Hello. Bati ko nilang at nabigay ng tipid na ngiti. Wow, your son looks like my brother exactly. Sabi ni Ate Dayan. Makikiate na ako ha dahil mas matanda naman siya sa akin. Napatingin naman ako kay Denver na walang pakialam at focus lang sa pagkain. Ngiti lang naman ang naisagot ko kay Ate Dayan. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko. Matagal ko na ngang sinasabi yun kay Sophia eh. Sabi ni Samantha kay Ate Dayan. Iniisip ko na nga na si Kuya Drake ang papa ni Denver. Ayaw ko. Biglang sabi ni Denver. Masungit siya kaya ayaw ko siyang maging papa. Dapat bumait muna siya. Nice one anak. Go. Biglang dumako ang tingin ko kay Blake. Seryoso itong nakatingin sa akin kaya't may hinuha ko na mukhang alam na niya na si Drake ang papa ni Denver ko. Paano kung ako nga ang papa mo? Bigla akong nabulunan nang magsalita si Drake. Mabilis kong inabot ang tubig at ininom yon.
Umuubo akong lumingon kay Drake at nakangisi ito sa akin. Wag mo ngang angkinin ang anak ko. Singhal ko sa kanya. You look so tense, Sofia Esguera. Nakangising sabi nito. Hindi ka naman dapat matense. Puwera na lang kung ako talagang ama ng anak mo. Hindi nga kita kilala eh. Pagmamaang-maangan ko. So, you don't remember how you dance? Ouch! Malakas ko siyang sinipa sa paa at sinamaan ng tingin. What the heck is your problem? Ang daldal niya. Hindi pwedeng malaman nila sa mga ginawa ko noon. Nakakahiya kasi. Nabaling ang atensyon ko kay Denver na bumaba ng upuan at nagtungo kay Drake. Napaangat ito kay Drake at sumunod naman si Drake. Napaawang na lang ang bibig namin nang sampalin nito ang bunganga ni Drake. Bad ang nagmumura po. Sermon ni Denver sa lalaki. Ganyan ni gagawa sa akin ni Mama nung nagmumura ako at sabi niya sinasampal dapat ang mga nagmumura. Pagkatapos sabihin ni Denver yon, bumaba na siya at bumalik sa tabi ko tsaka ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. You deserve it, Dada. Nakangiting sabi ng batang babaeng si Fana. Biglang natawa si Ate Dayan. I like your son, Sofia. Mukhang naturuan mo siya ng maayos ah. Masakit yun ah. Reklamo naman ni Drake habang hinihimas ang bibig niya. Kasi nagmumura ka po eh, sabi ni Denver. Tama na, sabi ko kay Denver. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tumango naman si Denver at nagpatuloy na lamang sa pagkain. Pagkatapos namin kumain, tumulong ako sa pagliligpit. Tumulong din si Denver dahil sinanay ko talaga siya. Sila Samantha naman ay nagtungo na sa salas. Ma'am, kami na ho rito, sabi ng katulong. O sige, salamat po ah, nakangiting sabi ko. Papunta na sana ako sa sala pero may bigla na lamang humila sa akin palabas sa likod ng bahay. Ano ba? Inis kong singhal kay Drake. Ako ang papa ni Denver, hindi ba? Seryosong tanong nito. Bakit ba pinagpipilitan mong sarili mo? Inis kong tanong sa kanya. Dahil ako naman talaga, sagot niya. Ano? Gusto mo pa bang magpa-DNA pa ako para sa'yo? Napahinga naman ako ng malalim. Ang sarap niyang kurutin sa itlog. Oo na, ikaw na. Inis kong sabi. O ayan, masaya ka na. Huwag kang mag-alala dahil wala naman akong balak na hingang ka ng responsibilidad. So, may nabuo nga. Mayabang itong umisi. Damn, I'm a sharpshooter. Oo na, ikaw na. Walang ganang sabi ko. Sana naman hindi mo naman kami guluhin ng anak ko. Masaya naman kami nang wala ka. No, may responsibilidad ako sa kanya kaya't magpapakaama ako. Seryosong sabi niya. Ayoko, madiing sagot ko. Bakit ba ayaw mo? Ikaw lang bang gumawa sa kanya? Nagpakahirap din akong gumiling ah. Aba, inis niyang sabi. Alam mo kung bakit ayoko? Dahil mayabang ka at masama ang ugali mo. Dinutdut ko siya sa dibdib gamit ang daliri ko. Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin nun? Isa ka mo akong bayarang babae na walang patutunguhan ng buhay. Alam mo bang namatayan ako habang ginigilingan kita nung araw na yon? Lintik ka. Napatahimik naman to at napatitig sa akin. Napahinga na lang ako ng malalim bago lumayo sa kanya. Tinalikuran ko siya pero napatigil ako dahil nakasilip sa pinto si Denver habang umangata ng chocolate. Mama, pwede ka nang mag-artista? Nakangiting sabi nito sabay thumbs up. Dapat nisintok mo pa yang si Papa ko eh. Putik na yan, narinig pa. Nakalimutan kong kasama ko nga pala siya sa kusina at may lahi siyang chismoso. Drake's point of view. Kung sa tingin ni Sofia susuko ako, hindi. Anak ko ang batang yun kaya dapat may karapatan din ako sa kanya. Isa pa, kasalanan ng kaibigan ko kung bakit ko siya nasabihan ng masasakit na salita. Sabihin ba naman sa akin nakuha niya si Sofia sa isang bar? Hindi ko alam na namatayan siya. Trauma lang talaga ako sa mga babae sa bar dahil may naging girlfriend ako noong nagtatrabaho sa bar. Ninakawan niya ako at pinabugbog sa asawa niya. Sira ulo ka talaga. Singhal ko kay Vince nang makapasok to sa hotel room ko.
Sa hotel na muna ako tumutuloy dito sa probinsya. Kailangan kong suyuin ang mag-ina ko bago ako umuwi sa Maynila. Kasunod ni Vince si JR at Bryce. Inaano kita? Takang tanong ni Vince. Remember the girl 5 years ago? Yung sumayaw sa akin ng birthday ko. Tumango siya. Sira ulo ka. Di naman pala siya galing sa bar. Nainsulto ko patuloy siya dahil sa'yo. Yun yung sabi nung kasama niya eh. Sagot nito. Bakit ba tense na tense ka? 5 years ago na yun ah. Sabi ni Bryce. I got her pregnant. Sabi ko bago mapahinga ng malalim. May anak kaming 2. And now, ayaw niyang magpakaama ako sa anak namin dahil sa nagawa ko. Napatangan naman silang 3 at napatulala. Bro, tatay ka na? Hindi makapaniwalang tanong ni JR. Yes, sagot ko't ngumiti. I'm a father now. Bakit masaya ka? Takang tanong ni Bryce. And why not? Tanong ko pabalik. Tatay na ako. Dapat bang maghinagpis ako? Nagkatinginan naman silang 3 at parang hindi makapaniwala sa reaksyon ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Agad ko namang sinagot ang tawag. Yes? Pagsagot ko sa tawag. Yo? Sa boses nito, alam ko na agad na si Denver siya. Saan ka po? Sabi mo susuyuin mo kami ni Mama. Bakit wala ka rito po? Sorry may inaasikaso lang kasing work si Papa. Sagot ko. Punta ka na rito, miss ka na ni Mama. Anong miss? Bahagya akong inilayo ang cellphone sa tenga ko dahil sa sigaw ni Sofia. Hindi ko namimiss yung papa mo, no? Ang ingay. Nakasimangot kong sabi. Hindi mo naman kailangang sumigaw, Sofia. Bigla na lang namatay ang tawag kaya't napahinga na lang ako ng malalim. Aalis na muna ako Paalam ko kay Vince. Kayo na munang bahala rito. Magpapakatatay na muna ako. Hindi ko na sila hinintay makapagsalita. Lumabas na ako ng hotel room at bumaba. Dumiretso ako sa parking at agad na sumakay sa kotse ko. Nagmaneho agad ako para makapunta kila Sofia. Bago dumiretso sa bahay nila, bumili muna ako ng pasalubong sa favorite nilang fast food. Nasabi kasi sa akin ni Samantha ang favorite ng mag-ina. Nang makarating nga sa kanila, bumaba ako ng kotse at dire-diretsong pumasok sa bahay nila. Muntik ko nang maibagsak ang dala kong pasalubong nang makita si Sofia na nakatapis lang ng tuwalya at halatang katatapos lang maligo. Hinahabol niya si Denver na nakahubo. Denver! Napatigil si Sofia nang makita ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sofia! Mabilis akong lumapit kay Sofia at hinarangan siya nang pumasok ang isang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Blake na kaibigan niya. Wala siyang damit, tumalikod ka. Sita ko sa kanya. OA mo, sanay na si Blake, sabi ni Sofia. Kunot noong nilingon ko naman si Sofia. That's a big no, Sofia. No one is allowed to see you naked. Or like that. Ako lang dapat. At sino ka naman para sabihin yan, ha? Mataray na tanong nito. Father of your child. Seryoso kong sagot. Just listen to me, Sofia, okay? Be a good girl. Okay? Napalunok naman to bago tumango. Magbibihis lang ako. Dumiretso to sa banyo. Nilingon ko naman si Denver. Come here, young man. Bibihisan ka ni Papa. Pagtawag ko sa kanya. Lumapit naman to sa akin. Inilapag ko muna saglit yung pasalubong ko bago sinimulang bihisan si Denver. Papa, akin yung McDo? Tanong nito. Hindi naman agad ako nakatango dahil nasiyahan pa muna ako sa pagtawag niya sa akin ng Papa. Ang sarap lang sa feeling. Hati kayo ng mama mo, ha? Malambing kong sagot sa kanya. Wow, thank you po. Masayang sabi nito. Ngumiti naman ako bago kuhanin yung binili ko. Sa center table ko tinanggal yung mga plastic para makakain na si Denver. Kain ka na, anak. Malambing kong sabi sa kanya. Wow, thank you po ulit. Masayang sabi niya bago simulang kumain ng fries. Nilingon ko naman yung Blake na nakatingin sa akin. You want some? Pag-aalok ko sa kanya. Umiling lang ito. Pakisabi na lang kay Sofia, babalik na lang ako. Tumalikod na ito at dire-diretsyong lumabas ng bahay nila Sofia.
Sakto namang bumukas ang pinto ng banyo at iniluwal si Sofiyang nakabihis na. I bought foods for you and for our son. Kain na kayo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Asan na si Blake? Tanong niya bago maupo sa tabi ni Denver. Umalis na. Walang ganang sagot ko. Tumango naman to bago magsimulang kumain. Boyfriend mo ba si Blake? Hindi mapigilang tanong ko. Hindi Mabilis niyang sagot. Si Samantha na ang gusto nun. Pero crush ni Ninong Blake si Mama. Sabat ni Denver. Nibibigyan pa nga ni Ninong ng maraming flowers si Mama eh. Dati yun. Teka nga, ba't ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Kesyo may boyfriend ako o wala, wala ka na ron. Masungit nitong sabi sa akin. Dapat ako lang ang boyfriend mo. Maktol ko sa kanya. Ako ang ama ng anak mo. Dapat ako lang din ang boyfriend mo. Para desisyon ka naman masyado. Hindi porket ama ka ni Denver, ikaw na rin ang magiging boyfriend ko. Masyadong mataas ang standards ko sa lalaki at hindi mo marireach yun. Sabi niya. Ligawan mo po kasi si Mama. Sabi naman ni Denver. At saka dapat mahal mo si Mama bago kanya maging boyfriend. Manahimik ka nga Denver. At saka bakit alam mo na yung mahal-mahal na yan ha? Kung ano-ano na namang natututunan mo dyan sa mga palabas ha? Saway ni Sofia sa anak namin. Humuso lang si Denver at tahimik na lang na kumain. Tahimik na lang din ako at nakikain na sa kanila. Ako yung taong mas mataas ang pride at wala sa bokabularyo ko ang maghabol. Pero pagdating kay Sofia, nanliliit ako bigla. Ang hirap niyang suyuin. Gets ko rin naman siya dahil malaki ang kasalanan ko sa kanya. Mama, labas muna po ako Bibigyan ko ng pagkain yung mga kalaro ko. Nakangiting sabi ni Denver na may dalang pagkain. Papa, lambingin mo muna si Mama ha. Bye-bye. Masayang lumabas ng bahay si Denver. Naiwan naman kaming dalawa ni Sofia sa loob ng bahay niya. Kung gusto mong hiramin si Denver, papayag naman ako. Pwede tayong mag-set ng araw kung kailan siya pupunta sa'yo at kung kailan siya sa akin. Sabi ni Sofia. Hindi ko naman ipagkakait sa'yo si Denver. Huwag mo lang siyang itataka sa akin at baka magtagaan tayong dalawa. And how about you? Pwede ba kitang hiramin kay Denver? Kaswal na tanong ko. Ano? Gagawin mo na naman akong bitch mo? Sarkastikong tanong nito. Napahinga naman ako ng malalim. I'm sorry for what I said 5 years ago, okay? Hindi ko naman alam na hindi ka pala ganoon. Sabi kasi ng kaibigan ko galing ka raw sa bar. Iyon kasi ang sabi ng kaibigan mo. Sorry for what I said, okay? I'm really sorry. Wow! Totoo ba ito? Ang mayabang at masungit na Drake Ramirez humihingi ng tawad. Hindi makapaniwalang sabi niya. Matitigo ka na ba? Napasimangot naman ako. Seryoso ko, Sofia. Okay, fine. Apology accepted ka na. Sabi niya. Tanggap na kitang tatay ni Denver. Pero siguraduhin mong magiging mabait kang tatay ha. Yes. Nakangiting sabi ko. So, pwede na tayong pumunta sa Maynila? Dagdag ko pa. Hindi pwede dahil nag-aaral si Denver. Sagot niya. Pwede mo naman siyang isama tuwing weekend at Wednesday and Friday. Wala siyang klase nun. Dapat kasama ka rin. Kung nasa ng anak, dapat nandun ang nanay. Sabi ko sa kanya. Hindi na ako kailangan doon. Mag-father and son bonding na lang kayo. Isa pa. Baka mamaya makita ng mga chicks mo mabawasan pa sila. Mukha ba akong naghahanap ng kiti? Napairap ako. I don't have any girls in my life. Except to my sister and cousins. Well, magkakaroon lang ako ng iba kung papasok ka sa buhay ko. Napangiwi naman to at tila kinilabutan dahil sa aking sinabi. Hoy, ayos ka pa ba? Nakangiwing tanong nito. Parang imbis na kiligin ako sa'yo matatakot pa ako. Hindi ko ma-imagine na bumabanat ka palang damulag ka. Nag-google ko lang naman yung mga salitang lumalabas sa bibig ko eh. Basta, kasama ka kapag uuwi kami ni Denver sa Manila. Inis kong sabi bago tumayo. Nagpuyat akong mag-google ng mga pick-up lines tapos babarahin lang ako. This is so unfair. Ang weird mo. Dinig kong sabi ni Sofia.
Ang hirap mo namang pakiligin. Maktol ko. Hindi ka naman kasi kakilig-kilig. Paano ka ba dapat kiligin? Should I kiss you? Give you money? Or want some lick? Tanong ko. All of the above. Tantanan mo nga ako bago kita mahambalos ng 2x2. Pagsusuplada nito sa akin. Doon ka na sa anak mo at baka masundan natin siya. Mahampas nga kita. Ang gulo-gulo mo. Kesa naman sa'yo, masyadong pikon. Isang irap ang binigay ko sa kanya bago ako padabog na lumabas ng bahay. Nakita ko ang anak kong nakikipaglaro sa mga batang kaedad niya. Nang makita ko nito, agad tong lumapit sa akin at tumawak sa kamay ko. Mga tropa, eto pala si papa ko. Pakilala sa akin ni Denver. Gwapo niya at macho, no? Hindi ba? Ang pogi ng papa mo ah. Nakangiting sabi ng isang batang babae. Wow, magkamukha kayo ah. Sabi naman ng kalbong batang lalaki. Denver, pwede siyang maging boyfriend ng nanay ko. Nakangiting sabi ng batang babaeng nakadalawang puyod. Ay, bawal na eh. Kay mama na siya kaya bawal siya sa ibang babae. Sagot ni Denver. At saka may papa ka na. Hayaan mo na sila ng nanay mo. Bad yung maraming asawa eh. Ayaw mo naman ako maging girlfriend eh. Sagot ng batang babaeng nakadalawang puyod. Dapat maging girlfriend mo ko para hindi ko na ireto si nanay kay papa mo. Ha? Ako kaya ang magiging girlfriend ni Denver? Sabi ng batang babaeng maiksi ang buhok. Ano kayo? Kasal na kami ni Denver. Kami kaya palagi ang mag-asawa sa bahay-bahayan. Sabi naman ng babaeng kulot ang buhok. At nag-away-away na mga batang babae. Napatingin naman ako sa anak kong napapakamot na lamang sa ulo. Kaya't napatawa na lamang ako. Namana mo rin palang pogi problems ko. Sabi ko sa kanya. Mahirap po talagang maging pogi ano? Sagot niya. Sabay kaming dalawang natawa bago mapailing-iling. Sophia's point of view. Hindi lang pagiging masungit ang sinalo ni Drake. Pati pagiging makulit nakuha niya na rin. Nakakainis. Sila lang dapat ni Denver ang uuwi ng Manila pero nadamay pa ako. Pinaiyak niya si Denver para mag-tantrums at makasama ako. Mautak talaga yung bugok. Don't glare at me. Sabi nito habang ang tingin ay nasa daan. Kung hindi lang natutulog sa kandungan ko sa Denver, sinigawan ko na siya. Come on, Sophia. Ayoko lang naiwan ka. Sabi niya. Mamaya dumiskarte pa sa'yo yung Blake na yun. Hindi pwede. Akin ka lang. Anong akin ka lang? Gusto mo tadyakan kita? Banta ko sa kanya. Kung babawi ako sa anak ko, dapat sa nanay rin. Sabi niya't kumindat sa akin. Drake, kung ginagawa mo tong panlalandi mo sa akin para lang mabilis mo makuhang loob ni Denver, tumigil ka na. Ayoko sa lahat ay yung taong manluloko. Masungit kong sabi sa kanya. Sa tingin mo ba magiging corny ako ng ganito kung trip-trip ko lang? Tanong niya bago mapailing. Matulog ka na lang din dahil mukhang pagod ka rin eh. Hindi ko na siya pinansin. Tumingin na lamang ako sa bintana at mas lalong hinigpitan ang yakap sa anak ko. Ilang sandali nga lang ay nakatulog na rin ako. Hindi ko alam kung gaano akong katagal na tutulog. Nagising na lang ako nang nakahinto na ang sasakyan sa isang gilid. Wala nang mag-ama sa loob ng kotse. Kaya't kunot noo kong napatingin sa labas. Nakita ko ang mga itong kumakain sa isang karinderya. Hinihilot ang leeg na bumaba ako ng sasakyan at lumapit sa kanila. Nag-aya na si Denver kumain kasi gutom na raw siya. Sabi ni Drake. Hindi naman kita magising dahil mukhang pagod ka. Tumango lang ako bago naupo. Wala pa ako sa mood makipagbardagulan sa kanya dahil masakit ang leeg ko. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Drake. Huwag pangalan kong isasagot mo ha. Nakakahiya naman kung magpa-public milagro tayo. Sinamaan ko siya ng tingin. Tantanan mo ko ha, kung ayaw mong matadyakan dyan. Papa, kapag bagong gising si mama mainit po ulo niyan, kaya dapat ikis mo siya. Sabi ni Denver. Parang masunuring bata namang tumango si Drake at mabilis akong hinalikan sa labi. Nanlaki naman ang mga mata ko dahil sa kanyang ginawa. Oh, si Denver ang may sabi nun ha?
Sabi ni Drake bago mabilis na itinuro ang anak. Mamaya ka sa akin ha. Banta ko sa kanya. I'm ready. Tugon niya. Hindi ko na siya pinansin dahil alam kong manggigigil lang ako lalo. Umorder na lamang ako ng pagkain at nagsimula ng kumain. Medyo hindi ako makapaniwala na kumakain sa karinderya si Drake. Ang alam ko kasi, maarte siyang lalaki. O baka hindi ko pa lang siya gaanong kakilala. Pagkatapos kumain, nagpahinga kami saglit bago kami muling bumiyahe. Halos 2 oras pang naging biyahe namin bago kami huminto sa isang malaking bahay na nasa isang private village. Wow! Bahay mo po ito, Papa? Manghang tanong ni Denver nang makapasok kami sa gate. Ang lawak ng garden niya. Yung garden niya, buong bakuran na namin kasama ang buong bahay. Para akong prinsipe po. Masayang sabi ni Denver. Prinsipeng makulit, sabat ko. Pumasok kami sa loob at mas lalong namangha si Denver. Halatang mamahalin ng lahat ng gamit. Nakakatakot makabasag, baka habang buhay kong pagtrabahuhan. Ang laki ng bahay mo po, Papa. Masayang sabi ni Denver. Pupwede na akong manghamak ah. Anong manghamak? Gusto mong paluin kita? Banta ko sa kanya. Joke lang naman po yun. Ba't po yun? Natatawang sabi niya. Sige po, dun muna po ako sa labas ha. Maglalaro ako sa labas. Maglambingan muna po kayo dyan. Patakbong lumabas ng bahay ang batang makulit. Oh, maglambingan daw muna tayo. Sabi ni Drake kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Gusto mong itong kamao ko ang lumambing sa'yo? Ipinakita ko sa kanya ang kamao ko. Natawa naman to bago tumawag ng maid niya. Nasa kotse yung gamit namin. Pakikuha na lang ho at pakilagay sa kwarto ko. Sabi nito sa isang maid. Pakitignan na rin ho yung anak ko, baka ho mahulog sa pool eh. Sabi naman niya sa isa pang maid. Tumango naman ang dalawa bago lumabas ng bahay. Naupo naman ako sa sofa dahil nangangawit na ako. Hiwalay ako ng kwarto ha, sabi ko kay Drake. Kung gusto mong katabi sa Denver, ayos lang sa akin. Ikaw ang gusto kong katabi. Paghirit niya. Tatabingi talaga yung panga mo sa akin kapag hindi ka pa tumigil. Gigil kong sabi sa kanya. Hindi na siya nakasagot dahil may dumating na 3 kalalakihan. Kagaya ni Drake, malakas din ang mga dating ng mga ito at mga gwapo rin sila. Namumukhaan ko sila dahil sila yung nag-hire sa akin bilang dancer ni Drake 5 years ago. Hindi pa sila mukhang masasarap noon, ngayon pa lang. You're back! Sabi ng isa sa mga ito bago imanhag si Drake. Bakit ako walang hug? Charot lang. Why are you 3 here? Pagsusungit ni Drake sa kanila. Gusto lang naming makita yung instant inaanak namin. Nakangiting sagot ng maputi. Yayamanin palang mga ninong ni Denver sa side ni Drake. Solid ang pasko ng anak ko nito. Sophia, don't look at them like that. Takang napatingin ako kay Drake. Puntahan mo na lang si Denver. Pinagsasasabi mo. Takang tanong ko. Puntahan mo na lang si Denver. Sagot nito. Nagseselos pa yata ang bugok. Sa bagay, sa ganda ko ba naman baka mahulog sa akin ng mga kaibigan niya. Charis lang. Hindi ko na pinansin si Drake. Lumabas ako ng bahay at hinagilap si Denver. At iyon, yung batang makulit ay ginawang swimming pool ang fountain ni Drake na nasa garden. Magaling talaga tong anak ko. Mama, swimming ako! Mayabang na sabi nito. Nakabrief na lang ito at hawak na ng isang maid ang damit niya. Napapangiti na lang ang maid at napapakamot sa ulo niya. Pasensya na ho sa kanya sabi ko sa maid bago muling lingunin si Denver. Anak, hindi swimming pool yan. Fountain lang yung nililiguan mo. Malalim daw po yung pool eh. Nakangusong sabi niya. Hindi ako makakalangoy sa pool kasi lulubog po ako. Kapag nalubog ako, mamamatay ako. Si mama nang bahala sa'yo. Nakangiting sabi ko bago siya buhatin paalis sa fountain. Nagtungo kami sa pool na dalawa. At dahil basa na rin ako, lumusong na ako sa pool. Hanggang dibdib ko lang naman pala yung pool kaya't carry na. Tapang-tapang ko hindi naman ako gaanong sanay lumangoy.
Ang lamig po. Natatawang sabi ni Denver na mahigpit ang kapit sa akin. Naglangoy-langoy kaming mag-ina doon at parang batang naglalaro. Napatigil lang kami nang dumating si Drake. Kasunod ang mga kaibigan niya. Papa, naglangoy po ako sa pool po. Sabi ni Denver nang makaahon siya. Nasa pool pa rin ako dahil hindi ako makaalis. Nakalimutan kong manipis ang suot kong puting damit kaya naman kitang-kitang bra ko. Kinuha ni Drake ang isang tuwalya at ibinalot kay Denver na nilalamig na. Gusto ko na pong magbihis, sabi ni Denver. Tumingin sa akin si Drake. Magsiswimming ka pa rin ba? Umiling ako bago siya sinenyas ang lumapit sa akin na ginawa naman niya. Hindi ako makaahon. Nakabakat yung bra ko eh. Mahinang bulong ko sa kanya. Bigla naman itong tumingin sa bandang dibdib ko. Kaya't mahina ako siyang nakaltukan. Titingin pa eh. Paaalisin ko sila. Bawal nilang makita yan kasi akin lang yan. Nakangising sabi niya. Kinuha nito ang tuwalyang isa't inabot sa akin bago niya lingunin ang mga kaibigan niya. Okay, let's go back inside. Sabi ni Drake sa mga kaibigan niya. Aangal pa sana ang mga ito pero sinamaan sila ng tingin ni Drake. Binuhat ni Drake si Denver bago sila tuluyang umalis. Nang mawala na sila sa paningin ko, mabilis naman akong umahon at binalumbon ang tuwalya sa katawan ko. Dumaan ako sa pinto na malapit sa pool. Bumungad agad sa akin ang hagdan patungo sa second floor na agad kong inakyat. Saan ba yung kwarto ko? Mahinang bulong ko habang naglalakad sa hallway. Hindi ko alam kung saan ang kwarto ko. Buti na lang at narinig ko ang boses ni Denver. Mama! Kumaway sa akin si Denver na makapasok ako sa kwarto kung nasan silang mag-ama. Asan ang kwarto ko? Tanong ko kay Drake. You mean kwarto natin? Dito. Sagot niya't ngumiti. Magbihis ka na't baka sipunin ka pa. Anong kwarto natin? Sinabi ko na sa'yo na hiwalay ako ng kama, hindi ba? Masungit kong tanong sa kanya. Magbihis ka na. Sagot lang nito. Nakasimangot na lumapit ako sa bag ko't kumuha ng damit. Pumasok ako sa CR ng kwarto at nagbihis. Nang matapos ako, lumabas na ako at nadatnan ko ang mag-amang naghaharutan. So saan nga ang kwarto ko? Tanong ko bago namewang. Dito, sagot niya. Mama, tabi-tabi na lang tayo nila Papa. Nakangiting sabi ni Denver. Ako po sa gitna para mayakap niyo po ako ni Papa. Si Denver na ang nag-request ha? Sabi ni Drake. Lumapit naman ako sa kanila. Mahina akong hinampas ang braso ni Drake. Ang tigas ng biceps. Ang sarap magpa-headlock. Ikaw palagi mo nalang ginagamit si Denver laban sa akin. Sita ko sa kanya. Ngumiti naman to bago hapitin ang bewang ko. Napaupo tuloy ako sa hita niya. Si Denver naman nakaupo sa isa niya pang hita. Pumayag ka na. Gusto ko kayong makatabi na mag-ina ko eh. Malambing niyang sabi. Huwag mo ang lambingan ng boses mo. Kainis. Inis kong sabi. Why? I love being malambing sa inyong dalawa. Nakangusong sabi niya. Huwag nga sabi. Bakit nga? Kasi nagiging marupok ako. Napasimangot ako't natawa lang naman ito. Pati si Denver ay tumawa na rin kaya't sinamaan ko silang dalawa ng tingin. Parang pinagtutulungan nila ako palagi. Drake's point of view. 2 araw na lang at babalik na ulit kami sa probinsya dahil may pasok si Denver. Masaya naman ako dahil nag-enjoy silang dalawa dito sa Maynila. Ang dami mong pinamili, sabi ni Sofia habang nakasakay kami sa kotse. Pauwi na kami. Kagagaling lang namin sa mall dahil gusto ni Denver na pumasyal. Pambawi lang yan sa inyo, nakangiting sagot ko. I admit, unti-unti kong nararamdaman na parang nagbabago ako dahil sa kanila. Nawala na ang pagiging mainitin ng ulo ko at humaba ang pasensya ko. Sa isang iglap, bumalik ako sa dating ako nang dahil sa kanila ni Denver. Sofia, thank you ah. Hindi mapigil ang saad ko. Saglit ko siyang nilingon at hinaplos nito ang buhok ng anak naming natutulog sa kandungan niya. Thank you saan? Takang tanong niya. Ako nga ang dapat mag-thank you dahil sa ginagawa mo sa amin ni Denver eh. No, ako ang dapat na humingi ng pasasalamat.
Naging makulay ulit ang buhay ko nang dahil sa inyo ni Denver. Nakangiting sabi ko. Bakit? Dati ba kaming Crayola? Pagbibiro niya. Bahagya naman akong natawa. I'm really thankful that you came into my life. Thank you for giving birth to our son, Sofia. Mahal ko kayong dalawa at pangakong magiging mabuting ama pa ako. Mahal mo kami? Utal niyang tanong. Nakangiting tumango naman ako. Wala akong natanggap na sagot mula sa kanya kaya nag-focus na lang ako sa daan. Alam ko kasing hindi pa siya ready na mahalin akong pabalik and I'm willing to wait for her. Nang makarating sa bahay, naunang bumaba si Sofia at pumasok sa loob. Kinuha ko naman ang mga pinamili namin. Drake, lumabas ka dyan! Napatigil ako sa pagpasok ng bahay nang may sumigaw. Drake, bakit mo kinuha yung kumpanya ko? Lumabas ka dyan! Pakipasok nga ho ito. Inabot ko sa isang maid ang mga hawak ko. Naglakad ako patungo sa gate at lumabas. Nakita ko ang pinsan kong si Sedi na nagwawala. Pilit naman siyang inaawat ng guard ko. He's Samantha's brother. Ano na naman ba? Tanong ko sa kanya. Ninakaw mo ang kumpanya ko. Galit na sabi nito. I didn't do that, Sid. Sabi ko bago mapahinga ng malalim. I just took it for a while, okay? Kailangan ko yung palaguin dahil bagsak na ang kumpanya mo. Ipinatalo mo lahat sa sugal ang pera ng kumpanya. Akin yun, Drake. Akin yun. Kaya wala kang karapatang kuhanin yun. Galit niyang sabi. Napatitig ako sa kanya saglit. He lost weight. Naging matanda na ang itsura niya dahil sa mahaba niyang buhok at balbas. Sedi is not like this. Maayos siya at mabait na tao pero nagbago siya nang mamatay ang girlfriend niya. He became stressed and alam kong gumagamit siya ng bawal na gamot. I'll call your therapist, Sid. Mahinahong sabi ko. Ibalik mo ang kumpanya ko. Sinugod ako nito at kinuwelyuhan. Pinaghirapan namin ni Jam yun eh. Ibalik mo sa akin yun. Sid, sa tingin mo ba matutuwa si Jam kapag nakita kanyang ganyan? Mahinahong tanong ko. Hindi ko aangkinin ang kumpanya mo, okay? Aayusin ko lang yun. Hindi. Simula pagkabata, swapang ka na. Kaya hindi ako maniniwala sa kagaya mo. Malakas ko naman siyang sinampal kaya napalayo siya sa akin. Swapang ako sa magandang paraan, Sid. Ngayon, umuwi ka na kung ayaw mong ipadala kita sa rehab. Malamig kong sabi sa kanya. Hindi to sumagot kaya tinalikuran ko siya. Papasok na ako sa gate pero natigilan ako nang may narinig akong putok. Unti-unti akong humarap kay Sid. May hawak tong baril at nakatutok yun sa akin. Naramdaman ko bigla ang pagkirot ng dibdib ko at nang hawakan ko yun ay maraming dugong dumikit sa kamay ko. Drake! Utal at umiiyak na sabi nito. Drake, hindi ko sinasadya. Nanghihina ang mga tuhod ko kaya't bumagsak ako sa lapag. Ramdam ko rin ang pagbigat ng aking paghinga. Lord, huwag muna po. Drake! Kahit nanlalabo ang aking paningin, nilingon kong sumigaw. Drake! Naramdaman ko ang pagdalo sa akin ni Sofia. Umiiyak to habang nakatingin sa akin. Huwag kang bibitaw, please. Huwag. Umiiyak na sabi nito. Mahal mo kami ni Denver, hindi ba? Huwag kang bibitaw, please. Isang ngiti lang naging sagot ko bago ko lamunin ng dilim. Sophia's point of view. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsink in sa utak ko ang nangyari kay Drake. Hindi ko lubos maisip na sa isang iglap ay malalagay sa ICU si Drake at mag-aagaw buhay. Mama, tulog pa rin si Papa? Matamlay na tanong ni Denver habang nakayakap sa akin. Nandito na naman kami sa tapat ng ICU at nakatambay habang nakatingin kay Drake mula sa glass wall. Ang daming machine sa loob at iyon na lang nagbibigay buhay sa kanya. Baka nakikiusap pa siya kay Lord. Sagot ko bago haplusin ang kanyang buhok. Hindi na kami nakauwi kasi hindi ko kayang iwan si Drake. Nakiusap na lang ako sa teacher ni Denver na mag-online school na lang siya. Mabuti at pumayag. Mama,
14 days na siyang nakikipag-usap kay Lord. Nagtatagay po ba sila? Tanong nito. Gusto kong matawa pero naiyak na lang ako. Ramdam na ramdam ko ang pangungulila ni Denver sa kanyang ama. Alam kong gusto niya na ring yakapin ulit si Drake. Gigising din si Papa mo, huwag kang mag-alala. Sagot ko. Hindi tayo iiwan niyang si Papa. Patay na patay yan sa akin eh. Pinahid ko ang aking luha bago tingnan ang mukha ng anak ko. Umiiyak na rin to. Ngayon ko na lang po nakasama si Papa tapos matagal pa siyang matutulog. Umiiyak na sabi nito. Sabi niya, magraralo kami lagi eh. Mama, miss ko na si Papa po eh. Gusto ko na pong makasama ulit si Papa. Anak, always pray lang tayo para magising si Papa mo ha. Sinapo kong magkabilang pisngi niya bago punasan ang kanyang luha. Gusto ko po si Papa. Umiiyak niyang sabi. Gusto ko yakap ulit si Papa. Parang dinudurog ang puso ko habang pinakikinggan ang kanyang mga iyak. Iyak lang ng iyak si Denver hanggang sa makatulog na ito. Inayos ko naman ang pagkakahiga sa bisig nito para hindi siya mangawit. Nasa ganun akong posisyon nang dumating si Ate Dayan. Kasama niya si Blake at si Samantha. Nakatulog na si Denver sa kakaiyak. Nakangiting sabi ko sa kanila. Sorry, sabi ni Samantha na nagsimula ulit umiyak. Sorry talaga, Sofia. Sam, ilang beses ko na bang sinabi wala kang kasalanan? Mahinahong sabi ko. Huwag ka nang umiyak, ang pangit mo eh. Kapatid ni Samantha ang bumaril kay Drake. Nasa rehab na ang kapatid ni Samantha na depressed pala kaya't nabaliw. Ang kapal ng mukha mo ha, ikaw nga lumalaki yung butas ng ilong mo kapag may iyak eh. Masungit na sabi nito. Natawa na lang kaming dalawa. Kahit gusto ko nang bumagsak, pilit pa rin akong umaangat dahil sa mga taong nakasuporta sa akin. Sofia, huwag kang mawawalan ng pag-asa ha. Magigising yang si Drake. Nakangiting sabi ni Ate Dayan. Hindi pa yan matitigok dahil masamang damo yan. Nakangiting tumango naman ako. Saglit pa kami dun sa ospital bago kami umuwi. Bukas ulit ang balik namin ni Denver doon. Sa ngayon, kasama namin sa bahay sila Ate Dayan at sila Sam para hindi naman kami masyadong madown ni Denver. Kuya Denver, kain na ikaw? Napalingon ako sa anak ni Ate Dayan na si Fana. May dala itong spaghetti at chicken na inabot niya kay Denver. Nakakain na kami ng hapunan pero si Denver ayaw kumain. Hindi ko naman mapipilit dahil umiiyak. Ayokong kumain, sagot ni Denver. Bawal yun, magagalit si Dada kapag hindi ka kumain, sagot ni Fana. Inilapag niya ang pagkain sa lamesa at sumandok doon. Susubuan na lang kita, Kuya Denver. Isipin mo ako si Dada. Hindi naman kayo magkamukha ni Papa, nakangusong sabi ni Denver. Iiyak ako kapag hindi ka kumain, sabi ni Fana. Tignan mo, tutulo na yung luha ko. Napakamot naman ng ulo si Denver at na no choice kung hindi ang kumain. Mahina na lamang akong napatawat na pailing. Mahina talaga si Denver sa babaeng paiyak na. Ayan, kapag nagising si Papa, malakas ka na, sabi ni Fana sa pinsan. Aayain kong boxing si Papa ko, nakangiting sabi ni Denver. Sa wakas, ngumiti rin ang baby ko. Para naman akong nakahinga ng maluwag kaya't napasandal ako kay Samantha. Ikaw na munang baby ko ngayon, sabi ko sa kanya. O sige, pagbibigyan kita, sabi ni Blake. Sa'yo na muna si Samantha sa ngayon. Natawa na lamang ako bago pumikit. Sana, bukas, gising na si Drake. Gagapangin ko siya kung sakasakali. Kinabukasan, bumalik agad kami sa ospital. Kaso parang gumimbal ang mundo ko nang makitang maraming doktor sa loob ng ICU. Ano hong nangyayari? Kinakabahang tanong ko sa isang nurse na lumabas ng ICU. Nawalan po ng heartbeat ang pasyente, sagot nito.
Para namang gumunaw ang mundo ko. Nanginginig ang katawan ko at nagsimula nang magbagsakan ang aking mga luha. Drake! Napahawak ako sa glass wall habang nakatingin kay Drake na nire-revive ng mga doktor. Drake, lumaban ka! Papa ko! Napalingon ako kay Denver na nagsimula nang magwala. Papa, bangon na po ikaw! Bahala ka, hahanap ako ng bagong asawa si Mama. Nilapitan ko naman to't niyakap. Sobrang lakas ng hagulgol niya. Magiging okay si Papa mo, sabi ko sa kanya. Maya-maya lamang ay lumabas na ang mga doktor. Pinunasan ko ang mga luha ko bago lapitan ng mga doktor. Dok, kamusta po siya? Tanong ko. Literal na machine na lang ang bumubuhay sa kanya, sagot ng babaeng doktor. Mrs., mahirap mang tanggapin pero parang kailangan mo na siyang i-give up dahil nahihirapan na siya, sabi naman ng lalaking doktor. Hindi, mabubuhay pa siya. Puro sigidong sabi ko. Hindi siya mamamatay. Alam kong mabubuhay pa siya. Alam kong hindi niya kami iiwanan ni Denver. Umalis na ang doktor kaya't naiwan kami doon sa labas ng ICU. Naiiyak na naman ako pero pinipigilan ko lang. Sofia, hindi ko alam kung ito ang tamang oras pero gusto ko sanang ibigay sa iyo to. Iniabot sa akin ni Ate Dayan ng isang USB. Ilalabas sana to ni Drake sa kasal niyo kung sakali. Kaso gusto ko nang ibigay. Salamat ate. Mahinang sagot ko na lang. Napatingin na lamang ako sa USB na hawak ko. Hindi ko alam pero gusto kong tignan ang laman nun pero natatakot ako. Mahal kita, Drake. Bumalik ka na sa amin. Naibulalas ko na lamang sa hangin. Hi, Sofia. Agad na tumulo ang aking luha nang makita sa video si Drake. It's me, your future husband, Drake. So, nirecord ko itong video na ito dahil sabi ni Ate Dayan, sweet daw yung ganitong video. Gusto kong maging sweet kaya sinunod ko siya. Ang dami pang daldal, mag-message ka na. Narinig ko ang boses ni Ate Dayan kaya't napatawa ko. Ate Dayan, naririnig ka oh. Maktol ni Drake. Cut mo ang kaingayan mo ah. Tumikhim si Drake. So, I want to say I love you, Sofia. Pasensya na sa ugali ko noon ah. May trauma kasi ako eh. Naargabyado kasi kami ng mga kamag-anak namin noon kaya naging ganun ang ugali ko. And yung sa masasakit kong sinabi sa'yo noon, gusto ko rin humingi ng tawad. You know, may naging girlfriend ako noon eh. Nagtatrabaho sa bar. Akala ko seryoso siya tapos peperahan lang pala ako. Pinabugbog pa niya ako sa asawa niya. Natawa ito. Ang gwapo talaga nitong ugok na ito. Sofia, gusto kong bumawi sa inyo ni Denver. Ayoko ng co-parenting lang tayong dalawa. Gusto ko magkasama tayong tatanda. Nakangusong sabi nito. Basta, liligawan kita at handa akong maghintay. Super mahal ko kayo ni Denver at gagawin kong lahat para mapasaya kayong dalawa. Ngumiti ito bago nag-flying kiss. Namatay ng video kaya't mas lalong lumakas ang iyak ko. Ang tahimik kong iyak ay nauwi sa malakas na iyak na para akong isang bata. Hey, why are you crying? Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Pinanonood mo na naman ba ang video ko? Umiiyak akong tumango bago yumakap sa kanya. Natawa naman to. Sofia, bakit naman yung video kong pinaglilihan mo? Hindi ko alam. Umiiyak kong sagot. Halos 1 taon na rin ang nakalipas magmula nang mangyaring nakakatakot na pangyayaring yon. Akala ko tuluyan na kaming iiwanan ni Drake pero may isang himalang nangyari. Nagising siya pagkaraan ng 2 buwan. Halos hindi ako humiwalay sa kanya noon dahil natatakot ako na panaginip lang ang nangyaring paggising niya. Ilang buwan din ang inabot ng kanyang recovery. At nang pagka-recover niya nga, bomba agad kaming 2. Ayun, waving na kami sa aming bunso. At ang pinaglilihan ko ay yung video ni Drake na nagpaiyak sa akin ng sobra.
Hindi ko alam pero gustong gusto kong pinanonood yun kahit sobrang iyak ako. Sofia, I told you wag mo nang panoorin yun. Malambing na sabi ni Drake. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ko bago pahira ng aking luha. I love you. Sabi ko sa kanya. And I love you too my baby. Tugon niya bago ako bigyan ng halik sa labi. Huwag ka nang umiyak, okay? Aawayin na naman ako ni Denver niyan. Nakangusong tumango naman ako bago yumakap muli sa kanya. Drake's point of view. Sobrang laking pasasalamat ko kay Lord na hindi niya ako kinuha agad. Weird mang pakinggan pero napatambay ako ng matagal sa isang magandang lugar. Nandun ang parents namin ni Ate Dayan na nakausap ko sila at nakabanding rin. Kaso bigla nila akong binatukan. Pagkagising ko nasa ospital na ako at iniiyakan ng lahat. Are you okay now? Malambing kong tanong kay Sofia. Tumango naman to. Gusto kong kumain. Let's eat outside. Nakangiting sabi ko bago pisilin ang namumula niyang ilong. Mamaya pa naman ang uwi ni Denver kaya mag-date na muna tayo. Nakila Ate Dayan kasi si Denver. Naglalaro sila ng pinsan niyang si Fana. Okay. Nakangiting sabi niya. Magkahawak kamay-kaming lumabas ng kwarto ni Sofia. Dumiretso agad kami sa kotse ko na agad ko namang pinaandar. Saan tayo kakain? Tanong ni Sofia. Pero gusto ko ng dinakdakan tsaka spaghetti. Okay po, dun kita dadalhin sa restaurant ni Bryce. Para pwede tayong mag-request, okay? Nakangiting sabi ko. Tumango naman siya bago ngumiti. Matagal ako nagre-recover kaya ngayong magaling na ako. Ginagawa kong lahat para makabawi sa kanila ni Denver. Kailangan ko na rin talagang bumawi dahil pinaiyak ko silang mag-ina ng sobra. Ilang sandali lamang ay nakarating na kami sa restaurant ni Bryce. Maganda ang restaurant ni Bryce dahil nasa mataas na lugar siya, kaya may magandang tanawin. Bro, bati sa akin ni Bryce nang makapasok kami ni Sofia sa loob. Kakain kami, sabi ko. Obvious naman Drake, hindi naman kasi kayo pwedeng matulog dito no? Sarkastikong sagot niya. Anyways, anong gusto nyo kainin? Sure akong request na naman yan. Gusto ko ng dinakdakan at spaghetti. Nakangiting sabi ni Sofia. Tsaka gusto ko ng malamig na grape juice sa inumin. Oh, right. Medyo matagal yung sa dinakdakan ha. Pero yung spaghetti masiserve namin in a minute. Sabi ni Bryce. O sige na, maghanap na muna kayo ng uupuan nyo. Iniwan kami ni Bryce. For sure siyang magluluto ng request ni Sofia. Pinili namin ni Sofia na maupo malapit sa glass wall para matatanaw namin yung magandang tanawin sa labas. Siguradong kapag nalaman ni Denver na nag-date tayong dalawa at hindi siya kasama, naku magtatampo yun. Natatawang sabi ni Sofia. Bibilhan na lang natin siya ng pasalubong. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ilang minuto nga lang ay dumating na yung spaghetti namin at inumin. Masaya namang napapalakpak si Sofia bago magsimulang kumain. Kapag may gusto pa kayong kainin ng anak natin, magsabi ka lang ha. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ngumuso siya. Pwede bang pinya na may asin? Nakakita ko kanina sa dinaanan natin eh. Hindi ko lang nasabi. Okay, bibili ako ngayon. Nakangiting sabi ko. Wait mo lang ako rito ah. Mag-iingat ka. Lumabas ako ng restaurant at sumakay sa kotse ko. Nag-drive ako papunta sa tindahan ng pinya na nadaanan namin. Ilang minuto lang naman ang layo nun sa restaurant kaya't nakita ko agad. Sir, pinya nga ho. Napatigil ako nang makita kung sino ang tindero. Mukhang hindi rin ito inaasahan na makita ko. Sedi, nakangiting bati ko sa kanya. Wala na akong galit sa pinsan ko. Gusto ko siyang kausapin nung nagising ako. Kaso umiiwas siya sa akin. Nakalabas na si Sedi sa rehab pero nakamonitor pa rin siya. Drake. Sino siya? May babaeng nagsalita. Sedi, kaibigan mo ba siya? He's my cousin. Mahinang sabi ni Sedi. Napatango naman ang babae. O sige, mag-usap muna kayong dalawa. Ako munang bahala rito. Tumango naman si Sedi bago lumapit sa akin. Kamusta ka na, Sedi? Maayos na bang lagay mo? Tanong ko sa kanya. Tumango ito. Nakaiwas ang tingin nito sa akin. Ikaw? Maayos na ako, Sedi. Nakangiting sabi ko.
Kung iniisip mo yung tungkol sa nangyari, kalimutan mo na yon. Hindi rin kita sinisisi sa nangyari, Sedi. Drake, sorry talaga ah. Nangingilid ang luhang sabi nito. I'm sorry, Drake. Sedi, maayos ng lahat. Tinapik ko siya sa balikat. Ninong ka sa bunso kong anak ah. Aasahan kita sa binyag niya kapag lumabas na. At saka bisita ka rin sa amin kapag kaya mo na. Miss ka na rin ni Samantha eh. Maraming salamat, Drake. Nakangiting sabi niya. Gusto pa sana kitang makausap kaso babalikan ko si Sofia eh. Sabi ko, basta dalaw ka sa amin ha. Tumango naman siya. Binili ko na yung pinya at umalis na ron. Nang makabalik sa restaurant, nakaserve na yung dinakdakan at may nadagdag pang mga pagkain. Ang tagal mo. Nakangusong sabi ni Sofia. Nakausap ko si Sedi. Sabi ko na ikinatigil niya. Mukhang maayos ang lagay ng pinsan ko. Parang nagiging maayos ang lagay niya. Mabuti naman kung ganun. Dapat sinabihan mo siyang pumunta sa bahay. Saad niya. Sinabi ko nga eh at kinuha ko na rin siyang ninong sa bunso natin. Nakangiting sabi ko. Ngumiti na lamang din si Sofia bago nagsimulang kumain. Kumain na lamang kaming dalawa. Hindi ko maiwasang videohan si Sofia dahil ang cute niyang kumain. Kaso, medyo nag-aalala rin ako dahil baka sumakit ang tiyan niya. Halo-halo na kasing kinakain niya. Sofia, baka naman sumakit yung tiyan mo. Mahinahong sabi ko. Umiling siya. Ito ang gusto ng baby natin kaya dapat pagbigyan natin siya. Tumango na lamang ako at pinagmasdan siya. Naubos namin yung pagkain kahit sobrang dami. Nagpahinga kami saglit doon ni Sofia bago kami nagbayad at umalis. Daan tayong McDo para hindi makapagdrama yung minimi mo. Natatawang sabi niya. Dumaan kami sa McDo para bilhan si Denver ng pasalubong. Dinagdagan ko na dahil alam kong maghahanap mamaya ng pagkain si Sofia. Ang sarap palang mag-alaga ng buntis. Ang cute ng pagiging moody nila. Kung hindi lang mahirap mga anak eh, taon-taon kong bubuntisin si Sofia. Nang makarating sa bahay, nakapamewang na si Denver agad ang bumungad sa amin. Para siyang naniningil ng utang. Huwag nang magalit at may pasalubong naman kami. Sabi ni Sofia at ipinakitang dala niya. Pagbigyan mo na rin kami ni Papa mo dahil ngayon lang ulit kami nakapag-date. Okay po. Sabi ni Denver bago kuhanin yung pasalubong namin. Sabi sa'yo eh, madaling kausap yan kapag may pagkain. Natatawang bulong sa akin ni Sofia. Umupo si Denver at sinimulang kalkalin yung dala namin. Tumabi naman kami sa kanya ni Sofia at pinagitnaan siya. Hindi na ba galit ang baby kuya namin? Malambing na tanong sa kanya ni Sofia. Hindi na po, sagot ni Denver. Nag-enjoy rin po ako kila Mami Dayan kasi maraming pagkain po eh. Naglaro din po kami ni Fana. Barbie. Nakikita ko agad na magiging mabuting kapatid si Denver. Kapag lumabas na yung kapatid mo, magiging mabait kang kuya, sabi ko sa kanya. Dapat palagi mo siyang mamahalin. Papa, kung gusto mo, ako pang magpapalit ng diapers niya eh. Sagot nito. At saka magiging mabait po talaga akong kuya. Ang tagal ko na po kayang gustong magkaroon ng kapatid. Hindi ka magseselos kapag minsan ay sa kanya lang mapupunta ang atensyon namin? Tanong ni Sofia. Magseselos lang po ako kapag siya na lang ang pinakilala niyong anak. Sagot ni Denver. Mama, Papa, maiintindihan ko po kapag kay baby kapatid ko lang po muna kayo mag-focus. Baby po kasi siya eh. Ganon din naman po ako ng baby ako. Oh, ang mature na ng baby kuya namin. Sabi ni Sofia bago halikan ang anak namin. Sobrang lucky ko na may anak akong kagaya mo, Denver. I love you so much, anak. Mahal ko rin po kayo ni Papa. Nakangiting sabi ni Denver. Sobrang saya ko po na kayong naging parents ko. Promise ko pong mag-aaral ako mabuti at magiging gwapo lalo. At mahal na mahal ko kayo ni mama mo. Nakangiting sabi ko bago sila yakaping dalawa at halikan sa pisngi. Itong pangalawang buhay ko'y gagamitin ko para mas lalong bumawi sa kanila. Wakas!